June. Ikaw, Maano? June, Wala. June po, ma'am. Putol-putol. Putol-putol. Mahina signal. Medyo makulimlim kasi dito. Medyo umuulan kasi. Ano ulit pangalan mo? June po. Ilan taon na? Kayo po, ma'am. Ano pong pangalan po? Ilan taon ka na? 45. Ha? 45 po. Nasa Butuan? Butuan ka? Yes po, nasa Butuan po ako ngayon. Taga Butuan po ako. Saan yun? Hindi ko alam. Sa Mindanao po. China. Sa Mindanao. Mindanao. Okay. Sa Maynila kayo ako. Caloocan. Magbagin. Caloocan. Magbagin. So, dalaga or ano, what else? Ano ba? Byuda po. Byuda. Okay. Byudo din ako. May dalawa akong anak. Putol-putol ka, hindi ko maintindihan. Putol-putol ba? Putol-putol. Ikaw, ilan anak mo? Ha? Ilan ang anak mo ngayon? Ano? Hindi ko marin. Putol-putol kasi. Robot. Medyo mahina kasi ang signal kasi makulimlim dito. Umuulan kasi. Ilan daw po anak ninyo, ma'am? 5. 5. 2 babae, 3 lalaki. Okay. So, ilan taon na po kayo? 43. 43. Sa akin is maliliit pa yung mga anak ko. Ay, malalaki na anak. Sa akin is 2 yung anak ko. Isang babae tapos isang lalaki. Yung lalaki, special child, autism siya. Ako malalaki na. Yung panganay ko ngayon, kasi pabalik din ako ng ibang bansa. Habang waiting, yung anak ko muna, sumusuporta dito sa bahay. So, nag-iibang bansa ka po kayo, ma'am? Oo, OFW ako. So, nung namatay, kasi 1 year and 1 month pa lang, yung asawa ko. So, nung namatay siya, hindi na ako umalis muna. Hinintay ko muna lahat. May inasikaso pa ako mga... Ngayon ako nagpa-process pa, balik uli. Pero ibang country naman. Hindi sa Saudi. Sa akin, magwa 1 year pa. Magbawa 1 year din yung asawa ko ngayon. Last March, nag 1 year siya. Ako nung April. Ano pong kinamatay? April nagbabang. Ako, yung kinamatay ng asawa ko, DJ, high blood, naputokan ng ugat sa ulo. Kahit na operahan, hindi na survive. Biglaan din. Sa'yo, sir? Sa akin, ganun din, high blood po. Pero isang beses lang siya inatake, diretso. Yung sa akin, nasa ibang bansa, nasa ibang bansa ako, inatake na siya. Tapos, pinapunta ko dito yung magulang ko sa bahay. Tapos, na-save siya naman. Sinapunta agad sa ospital Nung pangalawa na, kasi nasa trabaho siya, tiniis niya pala. Tiniis niya kahit na naramdaman siya. Hindi siya nagsabi sa akin. Ayun. Doon na siya na Wala bang maintenance yung asawa mo? Meron. Meron naman siya maintenance. Hindi yun, ang daming gamot noon. Nung first, na inatake. Ang daming gamot noon. Iba-ibang klase. Meron siyang gamot. Kaya lang siguro talagang time na niya. So, ilang taon na po kayong OFW? 3 years ako na nasa Saudi. Tapos umuwi ako. Tapos, ayun, nag-apply ulit.
Ilang taon na po yung bunso mo, ma'am? Ako, 9 years old po. Tapos 21 yung panganay ko. Mm. Siya yung nag-ano sa akin ngayon. Nag-stop siya ng school pero dati nag-aaral siya. Oo. Nung nag-stop na siya kasi nga, Matay. yun nga, sabi niya magtrabaho na lang daw siya. Oo. Sa akin, yung mga anak ko, maliliit pa. Ang panganay ko is 14. Tapos yung lalaki na autism is 11. Medyo mahaba pang Ako din naman, medyo mahaba-haba pang lalakbayin ko sa mga anak ko. Kaya kailangan kong umalis uli. Kasi para sa kanila. Ang hirap kasi dito sa Pilipinas. Hirap dito maghanap ng trabaho. Oo nga. Dito nga sa pinapasukan ko ngayon is add-on yung trabaho namin. Nasa factory kasi ako. Anong factory? Factory po ng posporo. Mababa ang minimum dyan sa sa Mindanao, sa province. Mindanao lang kasi yung pinakababa kasi ang ibang is matataas. Dito sa Mindanao napakababa. Hindi pa tuloy-tuloy yung trabaho, yung pasok. Sa ngayon po DJ, hindi po tuloy-tuloy kasi nagdi-delay yung mga raw materials namin kasi galing ng ibang bansa yung raw materials namin. Akala ko po kasi 'di ba kahoy lang yun, sir? Parang plywood. Hindi po, posporo po. Oo, yun po yung ginagawang posporo, 'di ba? Yung wood niya, yung plywood. Sa ibang bansa Pero galing. yung chemical na ginagamit namin is imported. So, ano na pala kayo nagkaasawa? Kasi bata pa yung mga edad, yung yung anak nyo. So, nag-asawa kayo, medyo may na. May... 31. Ha? Nawawala? 31. 31. Kasi ako, 22. Nanganak ako sa panganay ko, 22. 21 ako nag-asawa. Kaya... 21 na rin siya ngayon. 21 na rin siya. Kasi DJ, 43 na matagal ako kasi akong... Yung mga nakausap niyo po, sir. Yung mga nakausap niyo pong dalawa. Wala ko kayong nakatuluyan? Wala po. Yung una is nagbalak na kami na magkita in person. Pero ang nangyari is nawala siyang bigla. Oh. Dinukot? Hindi na nag-communicate sa akin. Ewan ko kung anong dahilan. Taga Mindanao din po sana. Taga Mindanao po 'yon. Misamis Oriental. Ako lang ang alam ko ngayon. Alam ko ngayon, bumalik siya ng Maynila. Kasi dati nagtrabaho yun sa Maynila. Yung pangalawa naman, weeks lang yun, nawala na agad. Ito si ma'am sa Maynila din. Saan po kayo sa Caloocan, ma'am? Bagbagin, Caloocan po. Ay, Bagbagin ka man. Saan ba sa Bagbagin? Sa Bayanihan Village, Bagbagin, Caloocan City. Bayanihan. Malapit sa Igisi? Opo, malapit po ako doon. Samahan mo ako sa kanila, DJ. Ako no problema. Punta ka dito, sir. Punta ka dito. Kasi araw-araw naman hinatid ko si Mrs. dyan sa Bagbagin. Kasi dyan tumuturo si Mrs. Teacher siya? Dyan, sa baba. Sa Bagbagin. Kaibiga kasi ang mga anak ko sa Kaibiga Elementary School. Okay. Pero ngayon high school na, dito na sila. Dito pero yung bunso ko dyan sa Kaibiga. Ayun, madali lang palang hanapin si Ma'am DJ. Malapit lang. Kung kaya mo lang na may traffic, bakit hindi?
Traffic yun eh. Oo, grabing traffic. Grabing traffic, kaya ayoko yung nagko-commute ako eh. Mas maganda motor kasi lusot-lusot ka. Mm. Mas madali kapag motor ang dala mo. Okay. Kailan ka luluwas dito sa Maynila, sir? Baka next month, Wow. kung Bilis papala rin, baka next month. Oo. PM mo ako ha, para masamahan kita kay ma'am. Ikaw yung unang kukontakin ko, DJ. Si ma'am, palis na eh. Baka hindi ko na mabutan. Alis. Pero matagal pa. Matagal pa. Nagpa-process pa lang ako. Ang tansya ko mga 6 months ago pa. Matagal pa naman. Ay, sana mabutan. Kasi, pero kung Saudi lang, ay hindi magtatagal kung balik Saudi. Pero ibang ano kasi. Isang bansa? Australia kasi, Australia pupuntiri ako. Oo naman. Sino po yung ma'am? Nag-invite? Sino po yung nag-sponsor sa'yo? Dito o sa Australia? Sa Australia. Kaibigan ko po. Meron po akong kapitbahay dito na Australia po siya. Ayun. Di ba? Mabait ng kapitbahay. Kaya, oo. Lalaki? Kaya, babae po. Babae. Nakakakaba pala dito. Wala kasi. Kinakabahan ako. Bakit naman? First time ko. Umiinit yung mukha ko. Nagbablush? Ano ba yun? Umiinit nga yung mukha ko. Nakakaba. Ganun Kala talaga. ko, Ganun talaga ma'am. Kung crush mo, ikausap mo. ay, Ano po gagawin? Ano po patrabaho niyo dun sa Australia, ma'am? ganun din po, sa helper. Apo. Medyo mabusisi Sa lang. Saudi, helper din po kayo. Oo, helper din ako sa Saudi. Pero maganda kasi sa Australia, mayroon kang day off. Sa Saudi kasi, dire-diretso ka. 3 years ako doon, dire-diretso, walang day off. Ang day off mo yung may sakit ka. Kunyari, lagi kang may sakit eh. Ay, hindi naman pwede. Kasi ako rin ang mahihirapan. Tatambakan ako ng trabaho. So, ako rin ang gagawa. Correct. Mahirapan. Ako din yung mahirapan. Mm-mm. Kaya minsan, kahit hindi ko pa kaya, kailangan kong kumilos. Kasi ako yung mahirapan. Mag-isa ka lang sa bahay. Ay, hindi po. Andito pa yung 5 kong anak. Hindi po, sa Saudi na pinapasukan mo, isang helper ka lang doon. Ako lang. Kaya, ang payat ko nun. Tapos pagdating ko rito, medyo tumaba ako. Tumaba ako. Sa sarap kumain. Ganyan. Sarap ang pagkain ng Pilipinas eh. Kaysa sa Saudi. Saan po namatay si Mr. niyo, ma'am? Sa factory dati? Sa trabaho niya? Inatake? Sino po? Ako po? Si Mr. niyo po? Opo. Sa trabaho. Sa trabaho siya na. Kaya, sagot ng company. Yung ano. At least, no? Kahit pa paano, may nakuha kayo sa company. At hindi ka nabigatan sa pagka... Oo, hindi. Oo, kasi... Hindi ka nabigatan sa... Tumulong din sila nung nasa ospital yung asawa ko. Tumulong din sila. Umabot ng 100 plus ang bill ko. Kasi inoperahan eh. Pinatanggal ko, sabi ko, di baling mag-alaga ako basta buhay siya. Kasi hindi pa ba ako ready na mawala siya. Tapos, yun, hindi kinaya eh. Hindi na kinaya. Hinigop lahat ng nagkalat na dugo sa utak niya. Hinigop lahat. Pero paglabas sa operating room, wala, hindi rin kinaya. Mga ilang oras lang, binawian din ang buhay. Kaya malaki rin ang binayaran nila. Kasi lahat, pinagawa, sabi ko, gawin lahat, mabuhay lang. Kahit na hindi na siya basta andyan siya, nakita ko. Handa naman akong alagaan siya eh. Pero wala eh. Talagang kapalaran na niya.
Gano'n naman talaga pag high blood. Ang yung high blood kasi napaka-traitor na sakit. Oo nga eh. Pero sabi nila hindi. Vital talaga. Pero sabi nila hindi. Kasi nakadepende kasi sa kinakain eh. Oo. Kaya kung gusto mo ma-high blood, hindi kumain ka ng bawal. Mas traidor pa rin yung kaibigan mo. Akala mo okay sa'yo. Pag tumalikod ka, hindi pala. O sir, paano po? Luluwas ka ng Maynila next month. Paano anak mo, mga anak mo? Nandun sila sa manugang ko ngayon. Yung manugang ko yung nagbabantay. Biyanan. Biyanan pala. Oo. Kasi wala kasing ibang magbabantay pag nasa trabaho ko, kaya doon sila pag kalibing ng asawa ko, doon sila nagpipirme sa mga biyanan ko. So bali luluwas ka ng Maynila, magtrabaho ka po dito? Meron akong inaaplayang bago sa Makati, pero hindi pa sure. Baka ang sabi ng employer baka next month pwede na daw akong lumuwas for actual training. Ano po yun? Anong trabaho nyo sa Makati, sir? Ano po? Lineman. Lineman. Ng kuryente? Electrical lineman. Kuryente po. Ayun. Kasi electrician po ako dito sa company na pinapasukan ko ngayon. Electrician po ako. Dati nag-a-apply ako dito sa Agusan del Norte Electric Cooperative. Hindi ako natanggap. So nakita ko yung post online ng Makati Electric Cooperative. Nag-exam ako online, tapos interview online. Ang sabi nung HR nila is tatawagan na lang ako ulit. Meron bang Makati? Alam ko Meralco din sila eh. Meralco nga. Meralco nga. Meralco nga yun. Meralco yun. Walang sariling cooperative yung Makati. Meralco nga yun. Hopefully, makapunta next month. Malapit na naman Para Makati. maabutan ko si ma'am. Oo. Wala naman sigurong problema, ma'am. Wala na. Wala po bang maniligaw? Hindi naman ako dito sasali. Live to makikita ng kung may sabit. Wala po bang ma'am? Wala po bang manliligaw kayo ngayon? Marami. Pero kaya lang. Ang dami pala. alam mo yung hinahanap mo yung ugali ng asawa mo, di ba makita? Mabait kasi yung asawa ko, sobra. Sobrang bait, sobra. Kaya sabi ko hindi na siguro makakita ng ganun. Mabait, walang bisyo. Meron ako naging naman, 1 week lang, dinak ko na, pati Dumber at saka Messenger. Ayoko ng ganun ugali eh. Ano po ba, ma'am? Ano po yung pinakayaw mo sa ugali ng lalaki, ma'am? Wala naman akong basta maging lang, magkaintindihan lang kami kung anong ayaw ko. Para walang away. Kung anong ayaw ko, tapos kung ano rin ayaw mo, gagawin ko. Kung anong ayaw mo, gagawin ko. At higit sa lahat, tanggap at ituturi ng tunay na anak yung mga anak ko. Kasi may babae ako. Hindi minsan ako nakatakot ko. May babae akong anak. Mag-away talaga kayo nun kung ayaw niya tapos gagawin mo pa. Nagdadalaga na. So, iniingatan ko rin. Kaya, gusto ko talaga yung ituturin mga anak ko. Hindi gagawin ng kung anong masama. Paano kung babalik ka na ng abroad? Sino po yung nagbabantay sa kanila? Nanay ko, may nanay pa at tatay ako. Yan naman ang kasunduan namin. Bago ako nagdesisyong umalis, kinausap ko syempre magulang ko. Dahil wala naman akong ibang pag-iiwanan ng mga anak ko kahit malalaki na yan. Syempre kailangan pa rin nila na meron ditong Kinausap ko sila na alis ulit ako. Sila muna rito sa bahay.
Yan. So ano po yung pinakaayaw mo sa lalaki? Kalainom. Palainom. Ayoko Yun yung vision na wala ako. sigarilyo. Kasi Wala. may asthma ako, bawal ako sa usok. Wala din akong sigarilyo. Hindi ako nagsusugal, walang sigarilyo, hindi nagiinom. Baka babae kung wala kang baka kung wala kang bisyo, baka babae bisyo. Hindi naman. Wala Ay, naman. hindi ba? Wala naman po sa mukha niyo na babaero. Wala naman sa mukha. Yan yung kadalasang sinasabi ng mga kakilala ko. Hindi daw ako babayero sa ng mukha. Wala naman. Wala sa mukha. So, Ako totoo kasi pala. kapag na-bad shot ako talagang never, wala na talaga. Yun na ugali ko eh. Pag ko, na turn off. Hindi naman ako na tumitingin sa itsura. Sa ugali talaga. Pero pag may naayawan akong ugali, wala na. Di bali na lang sabi ko nga, kung hindi ako bigyan ni Lord, okay lang. Basta pag wala akong nakitang hindi ko gustong ugali. Kasi ang hirap na tumatanggap ka tapos hindi mo alam yung ugali tapos tanggapin mo bilang pattern mo tapos ganun yung ugali, di ba? Para ka na lang bit ka ng bato, dilagay mo sa ulo mo, sobrang bigat. Diba? Ang importante naman siguro. Ang importante naman siguro sa relasyon is magkakaintindihan kayong dalawa. Oo, yun naman ang importante. Kasi yung namatay kong malayo rin kami, nag-LDR din kami. Kasi di ba nag-Saudi nga ako. Pero hindi nawala yung communication at saka tiwala sa isa't isa. Yun ang importante. Kahit malayo kami sa isa't isa naman. Yun ba yung isa, yung tiwala sa isa't isa, yun yung napaka-importante. Malaking tiwala ko sa asawa ko kasi sa kanya ko lahat pinapadala yung kahit sa pera. Malaki ang tiwala ko kasi syempre nakasama mo ng ilang taon eh. So alam mo na ugali. So yun yung hinahanap ko, yung ganong klaseng tiwala na maibigay ko sa isang lalaki. Kasi pag ako nagtiwala, lahat ibinigay ko. At pag ako rin nagmalahal, binibigay ko lahat. Ganun. Nag 1 year po yung asawa mo. Noong Last April 28, oo. Kawawa niya lang. Magkasunod lang pala. Naghahanap ako ng makakausap. Magkasunod lang pala sila ng asawa ko. Sa akin, March 7. Yung sa'yo, April. April 28, 24. Magkasunod lang pala. So ngayon, nag-a-apply ka. Nag-a-apply ka ngayon for Australia. Oo. Actually, may employer na ako. May na-answer lang. May employer ka na, so Meron na. malapit-lapit na yan. Pag may employer na. Hindi ko lang alam eh, pero ayaw kasi mag-accept ng pero ang tansya ko nga lang 6 months. Pero ewan ko lang kung maaga, di maganda, mas maaga sa 6 months. Baka hindi na kita maabutan dyan. Matagal pa naman yung 6 months. Kung hindi maabutan, di okay lang. Baka hindi, pamali mo, may pinadana pa sa'yo. Wala naman sa ngayon, hindi naman ako ng ibang babae. Nakapokus ako ngayon sa mga anak ko kasi maliliit pa. Yun yung priority ko sa ngayon, yung mga anak ko. Tama yan. Kailangan, lalo na mayroon kang special child, pukusan mo, gano'n.
Yun pa yung isa na pinoproblema ko sa ngayon. Paano na yung yung bunso ko. Naghahanap pa naman ng ng comfort palagi. Naghahanap palagi ng mama niya. Ngayon, nagigising nga yun ng ating gabi, umiiyak. So, naghahanap pa rin sa mama niya. Naglalag kayo. Umuulan na kasi dito. Ay, mabasa ho kayo, sir. Hindi, may ano man dito. Ang lapad ng kalupaan mo, sir, ah. Ang ilang hektarya yan. Sa likod ng bahay to namin to, DJ. Ang daming saging, oh. Sa kapitbahay yan. Bahay pala. Yan na. Sa kapitbahay yan. So, sir? Pagbababay na ako. Mababa ka na? Bakit ho, ma'am? May pupuntahan po kayo? Wala naman po. Baka na-boring si ma'am, kausap ako. Naboard si ma'am. Pero bakit kausap, ma'am? Hindi naman. Baka may naghihintay sa'yo dyan. Ay. Wala. O siya, ha? Connected na rin naman kayong dalawa. Tuloy-tuloy lang yung pag-uusap ninyo. Maraming salamat. Sige po, DJ. Salamat po. Okay. Kala ko tuloy-tuloy yung pag-uusap ninyo, ma'am. Kasi sabi mo kausap kung kailangan mo ngayon, di ba? Ba't ka umalis?